Ako si Staff Sergeant Joel Hermono. Nasa yun sa nung una kong mag-sniper, tatlo kami na pinagpilian sa kumpanya sa 12 company. Ako yung napili na pinadala doon sa SRTS. Naging estudyante ako. 23 kami na estudyante ang nakasurvive. 22 RT yung isa. Nung sa estudyante kami, nung unang panahon, kompleto yan. May bago kakain, tatakbo with rucksack, mayroon pang individual equipment run at saka body run. Kapanahonan namin ng sniper, scout sniper. Ang course director namin si Captain Christy pa nung una. Halos kung ano yung kagaling niya, bombarela sa kayo mga instructor namin, talagang binigay nila rin sa amin sa estudyante. Nung combat maneuver namin dito sa ginanap namin sa Bulacan, after ng combat maneuver, test mission. Ang scout sniper sa amin is 6 months. Aabot ng halos 7 months hanggang test mission. Noong 2002 ako nag-sniper. Test mission namin sa Cotabato. Halos naikot namin yan. Una, doon kami sa Sarangani province. Talagang pag test mission is body-body lang. Sa una kami. Ang kabady ko dati, pulis. Ako yung team leader. Dalawa lang kami. Sa 20 kami, may naiwan na 4. 16 yung nag-jump up, body-body yan. Doon sa Sarangani. Ang kalaban namin doon, halo. Dati may MN, saka MPA. Pero kumpiyansa kami. Kahit na dala-dalawa lang kasi yung mga kalaban naman hindi man yan kagaling. Mas magaling pa yung sniper. Hindi rin ako naniniwala na sabi nila na may anting-anting yung kalaban. Siguro, hindi lang siguro sinisipat yung mga ibang kasama natin, kaya sabi nila na may anting-anting. Halos 3 days kami na na-jump off. Inikot namin yung area na pinapa-jump upan. Negative. Balik kami sa kampo. Tapos nung nagkagulo yung hindi pa. Punta kami ng na-encuentro yung 47 IB doon sa Dato Paglas. Jump off kami doon. Ang kabady namin is 11 company. Nag-backtrack yung 47. Talagang tiwan-tiwala yung 6th Division Commander siguro kasi kami yung pinadala na sniper. Pina-backtrack. Pinalubog yung sniper, kami yon. Ilang kami doon is 20 na sniper, pero halos body-body kami. Ang akala siguro ng kalaban wala nang sundalo. No, mga after 1 hour nagsibalikan yung mga MN kalaban. Naupian namin 15 sila. Nung halos hindi namin sana puputukan pa, nag-igib yung private ng 11 company, nakita. Kaya
tumakbo yung imin. Kahit na tumatakbo, binabaril namin, tikangkang pa rin. Ganun yung kagaling ng ano namin noon. Kasi halos 6 months yung training namin. Talagang focus kami sa kahit na iron sight. Ang intopor namin dati is 2002, isa lang. Tapos ang gamit namin na iba na may scope, stoner, sa mga pulis yun. Kahirap ng noon, ng scope dito sa Ranger noon. Barit. Kami yung unang-unang nakagamit yung DB na barit dito. Yung after yun, may nakatakbo na isa, pero namatay na rin sa hospital. Yun yung nakapagsabi noon na namatay yung mga kasama niya. 14 yung body count nandoon. Halos na iwan-iwan sila doon. Kaya bilib na bilib yung course director namin. Ganun yung kagaling yung estudyante niya. After ng encuentro namin doon sa Dato Paglas, backtrack kami. Balik kami ng Jinsan. Nahul kami na naman, papuntang Jinsan. After ng Jinsan, pumutok na naman yung, nakapagpahinga lang kami ng 3 days, pumutok na naman yung, yung pikit. Kami yung pinadala uli doon. Nag-standby muna kami ng isang gabi doon sa Carmen. Nag-request yung 6th Division na ipapadala na kami sa pikit. Kinabukasan, chopper kami. Pagdating doon, yung mga Marines doon sa kabilang ilog, halos hindi na makakain kasi sila daw yung hinaharas-haras palagi doon. Tawid kami sa ilog. Ano pa yan? I-recon muna ng yung bakal bago kami tatawid kasi maraming kalaban na doon, maharas doon sa Marines kasi re-reinforcean namin. Kami yung magki-clear doon. Kabady namin uli 9 company, 11 saka 18. Distribute kami doon sa bawat kumpanya, bawat team. Ang team kasi 2. Kinabukasan, hapon, hinaras kami, hindi muna kami gumalaw. Tumawag yung batalyon commander namin na dapat bukas i-clear na yon. Sabi ni Sir Ginolbay, sige, okay. Kinabukasan, jam up. Di pa kami nakalampas sa Palbuair. Pukpukan na. Ganong katindi doon sa pikit. Nung test mission namin. Last na jam up namin yun. Sabi ni course director, last na mission is pikit. Paagatan. Yung assault yung kalaban, kami kasama rin. Assault yung kalaban, atakin din ng 11 company. Hanggang umatras yung kalaban, kami stipot. Kami yung nagbaback up dun sa sa tropa. After 2 hours, nakuha yung sinasabi nila na kampo malapit sa Marines. Tuwan-tuwa yung mga Marines nung nakuha namin. Iba kasi pag Ranger kasama pa na sniper, talagang sila, tiwalang-tiwala yung tropa. After ng mga 2 days, clear namin. Balik kami sa Awang. Naiwan yung company, kami yung estudyante ng sniper, kami yon. Tapos balik kami dito, kinabukasan dito na kami sa Bulacan. Siyempre hindi mawawala yan, smokers night, iyabangan, saka graduation. Yan yung
umpisa ko na naging sniper talaga. At iba talaga pag sniper ka, tiwala ka sa sarili mo. After ng graduation namin, break kami. Siyempre, ako yung hindi siya pagyayabang. Ako yung top gun at number 1 din. Ang hindi ko lang yan yung batalyon commander namin, halos company. Ilang kumpanya, 3. Talagang titignan nila kung talagang graduate ako ng sniper. Ang dala ko is barit. Nung nakita ni Colonel Cunanan dati, Task Force Diamond, tinawag ako na ikaw i-chopper lang, nag-iisa. Ayaw nang i-travel kasi barit nga eh. Nakita sa akin kapayat-payat ko, maliit. Nagtanong sa akin kung kaya kong buhatin at iputok yung barit na yun na kalaki-laki. Sabi ko nga sir, kaya yan kasi pinag-aralan namin. Sinapir ako. Pagdating doon sa area, mayroon talagang nakakabayo. Sinubukan talaga kung gaano ko kagaling. Pinakita ko talaga sa 3 kumpanya rin ang tumingin. At saka mayroon talagang nagbayno ng tao. Maniwala sila talagang pinutukan ko, laglag talagang tao. Doon nagpalakpakan yung 3 kumpanya. Talagang bilib na bilib sa sniper. Ako lang yung unang nag-graduate sa company. Tapos sa batalyon, 4th batalyon, ako lang yung nag-iisang sniper, kaya kawawa ko talaga noon. M16, barit yung dala ko, tapos bagpak, bala. Minsan mga naawa rin yung mga kasama ko, binubuhat nila yung barit. Ganun yung kasi pinag-aralan namin talaga kung paano yung pumutok ng barit, iron sight, kahit na walang scope, nasira yung scope mo, kaya mong putukan yung tao na iron sight lang. Tapos doon na naman yung kinabukasan sa Lanao, mayroon na namang tao doon sa patago-tago sa Nyug. Tumba, pero nirecon kami ng gabi. Yung pala ang pag-recon nila, kukunin yung bangkay na binaril ko ng hapon. Tapos kinabukasan, i-recon namin, nandun, dugo na yung nandun sa ano talaga, sa Nyugan. Tapos yan, halos 2 months, wala akong babaan dun sa Lanao. Nag-iisa talaga akong sniper doon, kaya mahirap. Mahirap talagang ganap ng sniper doon kasi umaga, halos mag-aagaw dilim, nakadapa ka na doon hanggang maghapon na yan. Hindi mo na malayan, tanghali na. Yung trabaho ng sniper nga gampanan mo. Yan. Tapos ng halos 2 months kami doon sa Lanao, balik kami sa Davao. Siyempre medyo okay naman sa Davao. Graduate ako ng sniper doon. Sa kumpanya, ang dala ko na scope, importin. Dapat hindi importin, dapat yung sa batalyon. Dapat may intupor na. Panahon pa noon, wala pa yung mga intupor sa Ranger. Ngayon, may marami ng intupor. Pero yung mga intupor natin ngayon, medyo ano na, may kalumaan na. Tapos balik kami ng Davao. After ng 1 year yata, 1 year at 2 years, kinuha ko ng SRTS. Dito na naman ako nagsimula na paano ituro rin yung kagaling ko o skill ko sa mga
estudyante na mag-expire ng sniper din, katulad ko. Tapos nung nag-request yung task force dito sa may Hulo. Hindi ko na masyadong ang kabady namin is task force commit. Ang kabady namin yung Ranger Class 163. Yan, diyan ko talaga nasubukan yung talagang 10 lang kami na nag-operate doon, 5, naghihiwalay pa kami doon. Ubos talaga yung tapang namin doon. Yung 5 kami lang na nag-ooperate. 10 kami pero hiwa-hiwalay. Ako yung nagdala ulit doon na isang squad. Yung kabilang squad, si Staff Sergeant Bonifacio, kung nasa na ngayon. Jump off kami doon. May sarili kaming overlay. Tinatawanan kami nga ng ibang kumpanya doon kasi sabi nila is 10 lang kami nag-ooperate doon, samantalang yung batalyon babanggain talaga ng Abu Sayyaf doon, pero hindi rin kami naniwala sa mga sinasabi nila kasi kada putok mo tumba, matakot din talaga yung kalaban din kahit anong dami. Alos sobra kami isang buwan doon nag-ooperate sa Hulo. Pati pagbukas ng Skyflex noon talagang tactical. Yan yung sniper, maglakad, hindi yung barabara. Makalakad lang kami ng 100 meters o 50 meters, hold, OP uli, hanggang makarating kami doon sa objectives namin. Yan. Pagkatapos yan, sa awa ng Diyos, wala rin disgrasya sa amin. Balik kami ng Bulacan uli sa SRTS. Bilib na bilib din yung mga estudyante namin na kabady. Sabi nila kahit na 10 kami na nag-ooperate, hindi kami natakot. Nagyabang pa nga yung isang unit na sabi nila yung sniper nila is 200 meters yung QRF nila. Niyabangan pa kami yung sa amin, sa Ranger kako, yung isa sa sniper namin may sariling overlay, kaya huminto siya. Nagyabang nung sinabi ko na may sarili kaming overlay sa Hulo. Umalis. Totoo naman may sariling overlay yung sniper doon sa Hulo. Yung task force commit pa noon. Balik kami dito sa Bulacan. Yung kung ano yung